Good morning, good morning, good morning guys mga kalingap. Kumusta po kayo? Ayan, muli po tayong nagbabalik para sa panibago po nating topic, panibagong reaction bilang pampagod vibes. Ayan, grabe. Wow, grabe guys mga kalingap. Ayan, mas mapaproud po tayo at mai-inspire para kay Papa Eds. Kasi nga, mas priority po ni Kalingap Edo na makapagtapos ng pag-aaral. Yun pong kanyang mga scholarship na beneficiary. Yan naman po talaga yung number 1 pangangailangan dun po sa mga gustong makapagtapos ng pag-aaral pero hindi naman po kayang suportahan dahil nga po sa kahirapan, lalong-lalo na nga po yung mga magulang na talagang hirap na hirap sa pagpapaaral po ng kanilang mga anak. Guys, mga kalingap, sa video ito atin pong tatalakayin kung bakit mas pinili po ni Papa Eds na unahin ang edukasyon ng kanyang mga beneficiary. Mas priority nga ba ang pag-aaral kaysa sa ibang mga pangangailangan? Bakit kaya po ito ang naging pangunahing layunin ni Papa Eds para sa kanyang mga beneficiary? Na kumbaga para po kay Papa Eds, mas mahalaga ang makapagtapos po muna ng pag-aaral bago po muna yung ibang bagay. Kasi nga 'di ba, kung pagbabasihan po natin yung mga issue, lalo pa nga po at kune-question na si Kalingap Edo patungkol nga po sa pagpapagawa ng bahay para sa kanyang mga beneficiary. Ito nga po yung nais mangyari ni Kalingap Edo na kung i-analyze po natin dun sa mga taong gustong questionin si Kalingap Edo patungkol nga po sa pagpapagawa ng bahay para sa kanyang mga beneficiary, hindi nga po natin alam kung ano nga ba yung kanilang mga motibo kung bakit nga po patuloy nilang kune-question si Kalingap Edo. Kung sila ba ay naiinggit o gusto nilang sila yung magpabahay sa mga beneficiary ni Kalingap Edo. Ayan po, grabe, 'di ba? Na kung tutuusin po guys mga kalingap, ano ba yung ating pong karapatan para questionin, para hindi po natin maintindihan yung mga gustong mangyari ni Kalingap Edo. At syempre, mas nakaka-proud pa nga po at nakaka-inspire yung mga ginagawa po ni Kalingap Edo kasi nga kumpara nga po sa atin, tayo nga po ay husto lamang sa pagre-reaksyon. Samantalang si Kalingap Edo talagang bukod sa kanyang pagcha-charity, sa kanyang pagiging vlogger, nakakapagbigay pa nga po siya ng mga financial assistance at syempre yung mga scholarship na talagang patuloy niyang inaalagaan, tinutulungan upang sa ganun nga po makapagtapos ng pag-aaral. Na bago pa man po hangarin yung mga bagay na alam naman po natin na hindi po ito mahalaga o hindi naman po ito kailangan pang pagkakagastusan, di ba? So dito nga po guys mga kalingap, sa ginagawang ito ni Kalingap Edo, yung pagtulong po niya para sa pagpapaaral po sa mga scholar niya, lalong-lalo na nga po sa mga magulang ng kanyang mga scholar, talagang napakalaking bagay po ito yung mga pagtulong ni Kalingap Edo. Dito pa lamang po guys mga kalingap, panalong-panalo na yung mga magulang po na ang anak ay scholar ni Kalingap Edo. Lalo pa nga po ngayon guys mga kalingap, sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nangangarap na makatapos ng pag-aaral upang sa ganun nga po ay magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngunit hindi po lahat ay nabibigyan ng pagkakataon. Ito po ay dahil na rin po sa hirap ng buhay, di ba? At doon nga po guys mga kalingap, sa mga taong iniha-highlights pa si Kalingap Edo na kung saan nga po sinasabi po nila na si Kalingap Edo namumroblema sa pagpapatayo ng bahay ng kanyang mga beneficiary. Ayan, grabe, di ba? Nakatulong na nga po guys mga kalingap, talagang iniha-highlights pa yung pabahay ay hindi naman po napakabigat na suliranin yan. Makapaghihintay po yan. At syempre, di ba, alam naman po natin guys mga kalingap, may mga case na nga po na tinutulungan, binibigyan ng pabahay ng kalingap, pagkatapos nga po ng lahat, ayan, lumaki yung ulo at hindi pa po nasiyahan, kinalaban pa yung founder ng kalingap. Paano pa po ba matutulungan, mabibigyan ng pabahay? Di mas mahalaga pa nga po yung pag-aaral na lamang po ang tutukan. At yan na nga po yung nais ni Kalingap Edo. Talaga naman pong napakaganda, di ba? Kayo guys mga kalingap, kung kayo po yung bibigyan ng pagkakataon, ano po yung pipiliin nyo? Agarang tulong o edukasyong magbibigay ng magandang kinabukasan? Ano po ang opinion nyo? I-comment nyo lang po yan guys mga kalingap dito po sa ating comment section. Alam naman po natin guys mga kalingap na talagang napakabuting tao ni Kalingap
Kalinga Pedo, na ayon nga po sa kanya na kung maaari nga po ay lahat ay gusto niyang maibigay sa kanyang mga beneficiary. Pero nakikita naman po natin kay Kalinga Pedo na mas priority po niya na makapagtapos ng pag-aaral yung kanya pong mga scholars, di ba? Kaya naman masasabi po natin guys mga kalingap na ito na ang patunay na ang edukasyon ay isa sa pinakamahalagang puhunan na maibibigay sa isang tao. So panoorin po natin guys mga kalingap ang maikling video clips mula po sa vlogs ni Kalingap Edo kung saan po maiintindihan po natin kung bakit para kay Papa Eds ang pagtatapos ng pag-aaral ng kanyang mga beneficiary para sa kanya ay isang pangunahing prioridad. Ayan, grabe diba? So heto na, panoorin na po natin mula sa vlogs ni Kalingap Edo. Goal ko is makatapos sila. At swerte na lang kung sakali may talaga, may mag-back up sa mga kagaya niyan. Kasi kung susuluhin ko po guys, kakayanin ka, so mas makakawawa talaga yung channel pag ginawa ko yun, talagang pwedeng masira. Mag-iba't magpabahay ngayon guys. Mag-iba't lalo na. Ramdam ko sa ginawa kong pabahay, yung sa ginagawa kong bahay ngayon, halos aabot yun ng 800. Kasi medyo pulido po kasi talaga. Pero kahit mga sakto lang, kahit mga substandard, baka umabot pa rin yun ng sabihin na ng mga 300, 400, ganyan. Masakit pa rin yun guys. Po, kung susuluhin tayong mga ganung bagay. So ako naman po kasi guys nung times na yun kasi pangako lang naman po kasi yun ang sponsor sa kanila. At syempre bilang naman ako na medyo hindi pa sanay sa ganong klaseng naniwala man po ako na parang ganito, sige, tuwa ako kasi kala ko matutupad po. Pero syempre base sa mga napapansin ko rin sa mga kasamahan ko, hindi ko pwedeng i-disregard yun po. Dahil marami po akong kasamahan na nagpabahay at halos nangawawa po sila lahat. Halos yung mga kulang sa support ng mga taong suporta daw sa pabahay. Mga ganun kasi minsan nasasabi, papangakuan ka na, ay sige tutulungan kita. Tapos pag naghirap na hindi nakakayanin ng sustento sa bahay, mga paid na lang at naiiwan sila sa ere. At mahirap yung ganung klaseng sitwasyon na wala kang pera na hawakan tapos nasimulan mo na. Medyo nakakahiya din dun sa pagpagawan mo sa mga viewers. At ayoko naman gano'n pag magbabahay, baka sabihin lang 20% lang yung nagawa mo, parang sa tangka lang. Hanggang gano'n lang, hollow blocks lang. At least sana kung kahit hindi man sana matapos, at least nagkaroon ng forma talaga ng kahit ang kulang na lang sana yung pinto, bintana, mga ganun lang sana Pero kung hindi talaga magkaroon ng formang maayos, ay ayoko mapasubo sa ganyan. Kasi ako magbibitaw talaga ako kasi lang kailangan ko rin ng backup pag ganun. Swertehan lang po kasi talaga yan po. Pero sa totoo lang po, napakaswerte na lang ng mga tinutulungan natin po. Kasi yung makapag-aral ka lang nang wala kang isipin yung magulang mo. Tapos malaking bonus na yun.